Mindoro, ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Mula sa datos ng Project Moses powered by Genesis, atid namin ay lokal na ulat panahon sa oras na ito. Ako si Engineer Junal Mingi, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Ayon sa huling weather update ng Pag-asa, dalawang weather system ang nakakaapekto sa bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at western section ng Visayas at maging sa Palawan na tinatawag na southwesterly wind flow. Ganon din, nakakaapekto sa atin ang trough o buntot ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Jangmi. Asahan naman sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ang maliwalas na panahon. Update naman sa Tropical Storm Jangmi, ito ay nasa layong 1,135 km east of Eastern Visayas na may hangin 65 km per hour at gustiness na 80 km per hour. Ang kasulukuyang movement ito ay north-northwestward as of 11 a.m. Base sa nilabas na may kabagalan ang kanyang pagkilos na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga at maaaring lumabas sa Lunes. Bagamat hindi inaasahang maglalandfall sa landmass ng bansa, maaari pa rin ito magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa weekend. Mapapansin naman sa satellite imagery ng kung kaya't patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktual na datos ng panahon, particular sa heat index at cumulative rainfall amount gamit ang site-specific localized weather stations sa bayan ng Victoria at Nangangpan. Sa nakalipas na 7 araw, ang heat index ay naitala ay umabot sa 41 hanggang 49 degrees Celsius. Naitala ang pinakamataas na heat index noong Lunes, May 25 na umabot sa 49.3 degrees Celsius, habang ang pinakamababa ay noong Biyernes, May 22 na nasa 41.9 degrees Celsius. Gayun din, nakaranas tayo ng pag-ulan na umabot sa 44.8 mm, kung saan ang pinakamalakas na naitala ay umabot sa 43.6 mm noong Biyernes. Sa susunod na mga oras, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon, bagamat may mababang tsansa ng pag-ulan. Pinapayuhan ang lahat na magdala ng panangga sa init ng panahon o hindi inaasahang pag-ulan. Ganon din, panatilihing uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration. Paalala para sa may mga outdoor activities ngayong Biyernes at weekend. Tingnan muna ang lagay ng panahon. Huwag kalimutang magdala ng payong o sombrero kontra init o ulan. Maaaring gumamit tayo ng pamaypay o mini fans na usong-uso sa ngayong tag-init. Sa mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa maiinit at maalikabok na kalsada, ganun din kapag madulas ang daan. Magsuot ng preskong damit at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig. Dulot din ng pagbago-bagong panahon, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat at protektahan ang sarili upang makaiwas sa sipon, ubo at lagnat. Para naman sa ating mga magsasaka, mahalagang alamin muna ang lagay ng panahon bago magsagawa ng mga gawaing pambukid tulad ng pagbubungkal ng lupa at iba pang aktibidad sa sakahan. Ang datos na kinokolekta ng Project Moses powered by Genesis ay mula sa aktual na developed weather stations na nakatayo sa Minsu Main Campus. Ito ay site-specific at nagpapakita ng aktual na kondisyon ng panahon sa lokasyon. Iyan muna ang ating weather update. Muli, ako si Engineer Junal Mingi at ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website sa projectmoses.minsu.edu.ph at ang aming official Facebook page na Project Moses powered by Genesis. Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official Minsu website sa www.minsu.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The Minsu Official. Magandang araw!